Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong, ang Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po na pag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan na, ay huwag po niyong may turing sa legal opinion, bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, pwede po pang makisuyo sa inyo, no? Especially, no? If you find our videos or channel interesting at saka informative po at nakakatulong pa inyo, eh wala naman pong bayad, no? Kung hingi po ko sa inyo ng pabor, kung hindi pa kayo napag-subscribe, could you please click yung subscribe, share, and like buttons po natin, and of course yung notification bell upang sa ganun ay mapalawig pa natin ang ating adhikain na mapa-share po natin, no, sa ating mga kababayan, sa inyong kaibigan, kamag-anak o kapitbahay ninyo, kakilala ninyo, ang mga legal na impormasyon na pag-usapan natin because for all you know, ay ang mga bagay pong ito ay meron din pong may kinalaman sa kanilang buhay, no? And this could be related to them at makapag-relate po sa ating mga pinag-usapan, okay? At meron silang legal na impormasyon, at makatulong po sa kanila, no? Maging gabay po nila ang ano pang napag-usapan natin dito. Sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Okay, maraming salamat. Okay, sa hindi pa po, oh by the way, pwede po bang makahingi sa inyo ng pabor, no? Kung pinopromote po natin yung ating libro, no? Itong 5 libro po nito na hindi po kailangan na maging lawyer kayo, especially, no? Ito pong legal handbook, ang title po niyan, Legal Handbook, a Daily Companion for All. Ibig sabihin niya, kahit hindi po kayo lawyer, you could make use of this book for your ready reference sa inyong bahay, no, sa inyong office o sa inyong workplaces. Ito pong librong ito, yung Legal Handbook, no, A Daily Companion for All, no. Ito po ay naglalaman ng mga extract ng mga batas na napag-usapan natin dito sa ating channel, no. At ito may kinalaman, no, sa buhay po natin one way or the other, no, from the time na tayo pinanganak, no, hanggang sa nagkaasawa, nagkaroon ng properties, may issue sa titulo, sa tax declaration certificate, mana, okay, hiwalayan, okay? At pagdating, meron din pong usapin dito tungkol sa land reform, no? Iba't po, basta mayroon pong kinalaman sa buhay po natin, more or less, ay nandyan po sa librong iyan, no? And this could be very helpful, no, sa inyo kung meron kayong kopya po nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Of course, ganun din, no? Yung ating labor law sa mga ano natin, sa mga HR practitioners, no? This book could be a ready handy materials, no, para sa inyong in the exercise of your job, no, in the performance of your job, okay? Because this relates to more or less, no, sa mga tinatawag nating rights of our employees, no, sa under the labor code, no, pertaining to the security of tenure, okay? Of course, meron din tayong yung tinatawag nating the legal handbook on our Bill of Rights, no, particularly on the issue of arrest, okay? Warrantless arrest, search and seizures, no? At saka ang karapatan po ng isang tao kung siya ay under custodial investigation ng ating mga law enforcement officers, no? Ay nandito po, kung meron po kayong copy nito sa inyong workplaces o sa inyong bahay, ay mas maganda, at least madaling mahugot, no? Just in case, no, meron kayong gustong malaman tungkol sa usapin ng arrest, warrant of arrest, warrantless of arrest, no, search and seizure, no, kung paghalughog po ng pag-search ng ating properties, no, sa ilalim ng ating saligang batas. And of course, meron din tayong tinatawag na yung cybercrime po ngayon, di ba? Pag nagamit po ang ating mga electronic gadgets, no, in the commission of the offense, like ang ating mga computers, laptop natin, tablets, or mobile phone, no? This could be subjected to cyber warrant. Okay? So, medyo makabago po ito ngayon, di ba? So, if you have a copy of these books, no? This could be very useful sa inyo. Okay? Mga hardbound po mga ito. Okay? And of course, yung corporate law, I leave it to
mga readers po natin, no? Of course, mga practitioners po natin, no, sa corporate law, particularly dealing with the revised Corporation Code of the Philippines, no, this could be very handy materials for you as well. Okay? Of course, sa mga panyeros e panyeras po natin, no, if wala pa kayong copy ng SIPRA, no, which is our Bible, okay, mga lawyers, no, you can have a copy of this, no, the Code of Professional Responsibilities and Accountabilities po natin, no, sa ilalim po ng ating sa mandate po ng ating profession. Okay? You can have a copy of this, central books. Puro mga hardbound po itong mga ito, and then paki-screenshot po, no, if you're interested, because so that anytime pwede kayong ma-screenshot niyo yan. You can go or visit their website, okay? I-click ninyo yung kanilang mayroon po silang link po diyan, no, so that you will have more information, no, about these books. Okay? Maraming salamat. Okay, back to our discussion. All right? So, ang ating pong tatalakayin ngayon is yung sulat po sa atin ni Jessa G, no? Yan tawag na siya sa parang Jessa G. Sabi niya, yung kanya daw father, meron po daw kapatid, no? May asawa na, and then namatay na daw yung kanyang kapatid. Yung mag-asawa actually namatay na wala naman daw anak. Okay? And then, ngayon, yung kanilang papa niya, no? 5 silang magkapatid, no? Yung bunso daw ng kapatid ng papa niya ay kinuha yung titulo, and then dinala sa isang probinsya, and then they found out na binenta yung property na yung kapatid nilang namatay na, no, na mag-asawa, bininta ng mga kapatid nila, ng kapapa niya, okay? Yung 4 na kapatid, at hindi naman daw sinama yung kanyang father dito sa ginawang bentahan o sa papapirma. So ang tanong niya ngayon is ano daw ang dapat magawan, kasi lumalabas, sabi niya, ay napagkaitan ng parte naman ng mana ang kanyang tatay, ang kanyang papa, sabi niya. And then nalaman pa rin daw, no, na mayroon daw iniwan last will and testament yung namatay na kapatid, and then pero hindi na sigurado kung meron ba talaga. At tama lang ba, no, ang tanong sa atin ni Jessa, na mapagkaitan ang kanyang papa ng parte ng kanyang mana. Okay? So yan po ang sasagutin natin ngayon, ha? Okay, ganito yan, Jessa. Una, alamin mo muna kung totoo ba talagang may last will and testament. Okay? Ngayon, ano ba ang karapatan ng papa mo, no, at saka yung kanyang mga kapatid dito sa usapin na ang inyong ang kapatid ng papa mo na may asawa siya ay pareho ng pumanaw na, okay? Walang anak, okay? At ngayon may naiwang properties. May karapatan ba ang papa mo na i-insist na dapat ay bigyan siya ng share niya, okay? Una, assuming, no, na walang last will and testament ang mga pumanaw ng kapatid. Okay? So, naturally, ang natural na tagapagmana po diyan ay yung mga kapatid ng pumanaw na. Okay? Sino 'yon? Of course, kasama na din yung papa mo. Okay? At saka yung 4 niyang kapatid, na kung saan ay binenta di umano yung lupa na hindi sinama ang papa mo. Okay? So, kung gano'n na nangyari, ay mukhang napagkaitan nga ang papa mo ng kanyang parte ng kanyang mana. Kasi sabi nga natin, kasi yung pumanaw na kapatid, walang mag-asawa sila, pumanaw na, at walang anak. So that means yung mga surviving kapatid, no, ng namatay o na pumanaw, ay sila ay may tuturing na bilang isang collateral relatives, ay mayroon silang karapatan na magmana. Ngayon, in short, 4 ang papa mo, ay meron siyang share doon. Kung halimbawa 5 silang kapatid, equal sharing sila dapat doon sa naiwang mga properties ng pumanaw na kapatid. Okay? Equal sharing sila. Ngayon, kung hindi sa binigyan, maliwanag yan na may pagkakait. Pwedeng maghabol ang papa mo doon. However, na-mention mo kasi na may last will and testament.
kung totoo man may last will and testament yung pumanaw na kapatid ng papa mo, ay ibang usapan na yan. Kasi pag may last will and testament, no, ang kapatid na pumanaw na, okay, ang mananaig dito ngayon ay yung kung ano yung nilalaman ng last will and testament. Kasi tandaan po natin, ang kapatid, no, ang kapatid, no, na may pumanaw na kapatid, at walang asawa at walang anak. In this case, parehong mag-asawa, walang anak, ay wala silang compulsory heirs. Okay? Sinong meron sila? Meron lang sila na mga collateral relatives. Sino yung mga collateral relatives? Ito po yung mga kapatid ng pumanaw na. So, dahil hindi compulsory heirs, no, ang mga kapatid ng pumanaw na, therefore ay wala po silang karapatan na magkaroon talaga by operation of law na magkaroon sila ng mana. Lalo na kung merong last will and testament yung tao na nagmamay-ari ng properties na pumanaw na. So sabi natin kanina, iba, alamin mo kung talagang mayroon talagang last will and testament. Kasi kung may last will and testament, okay, ay maaring kung ano lang yan nilagay ng testator doon sa last will and testament, ay siya lang yung ang magmamana. Okay? So halimbawa, nakalagay na doon na ayaw niyang pamanahan. Halimbawa, wala doon ang papa mo, wala siyang magagawa doon. Okay? At ang nakalagay halimbawa doon ay in-institute ng ibang ng kapatid ng papa mo na pumanaw na. Yung iba niyang kapatid, pwede yun. Pwede niyang gawin niya yun kasi karapatan niya yun. O in fact, kahit na sino pwedeng gawin tagapagmana, no? Pwedeng gawin tagapagmana ng testator ng pumanaw na ang sino man, no? Kahit na hindi niya kamag-anak, hindi niya kaano-ano, pwede niyang gumawa siya ng last will and testament at isusulat niya doon kung kanino mapupunta ang mga ari-arian niya, no? At kung ayaw niyang pamanahan ang kanyang mga kamag-anak tulad ng kapatid, pwede niyang gawin 'yon. At kung pwede naman niyang pamanahan na hindi kaano-ano, pwede rin niyang gawin 'yon. Tandaan natin, no? Applicable lang ito kung yung pumanaw na ay walang surviving spouse, wala ding surviving na mga anak, at wala ding surviving na magulang. So, ang naiwan lang ay yung mga collateral relatives tulad ng kapatid. Kung ito yung nangyari, kung totoo nga merong last will and testament at wala ang papa mo doon, ay malamang na maring legit, no, ang pagkakait, no, kung napagkaitan man ang mana ng inyong papa. Okay? So, pero pang gagawin mo, halimbawa, ay kung talagang totoong may last will and testament, ay ang sino man sa inyo, katulad ikaw, ang papa mo, ay pwede siyang mag-file ng petition sa korte para ipaprove yung last will and testament na yun, at doon malalaman, no, na talaga bang meron bang last will and testament, at kung meron man, ay talaga bang nakalagay doon na hindi pinagmanahan o hindi binigyan ng karapatan ng ang papa mo na magkaroon siya ng parte, no, na sa naiwang mga ari-arian ng kapatid o yung uncle mo, no, na pumanaw na, o auntie na pumanaw na wala namang walang mga anak at wala na rin mga surviving na magulang. Okay? So, hanggang dito lang muna tayo, no? I hope nasagot natin yung sulat sa atin ni Jessica. Of course, for those people, no, mga viewers po natin na you stick it out, no, hanggang sa last portion nito, ay kung hindi pa kayo pag-subscribe, if you find our videos interesting and informative, pwede po bang pakiclick po yung subscribe, shares, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified. Okay? So, maraming salamat and I hope to see you again, no, in the next video or live streaming po natin. God bless.